Ira POV. Nagtungo ko sa parking lot para hanapin si Evan. Hindi naman ako nabigo dahil kaagad kong nakitang sasakyan niya. Pero bago pa man ako makalapit sa kinaroroonan niya, ay may malakas ng kamay ang bigla na lang humila sa braso ko. Muntik pa ako matumba dahil sa hindi ko inaasahang pagkakakaladkad niya sa akin. Dark, ano ba? Bitawan mo nga ako? Inis kong sigaw habang pilit na binabawi ang braso ko sa kanya. Nasasaktan ako! Napadaing ako nang bigla niya akong itulak. Tumama ang likuran ko sa isang itim na kotse at laking gulat ko nang bigla niya na akong marahas na halikan. Anak ng... Pinilit kong ilayo siya sa akin, pero masyado siyang malakas para magawa ko yon. Napadaing ulit ako nang bigla niyang kagatin ng ibabang labi ko. Nalasahan ko ang dugo mula sa sugat na ginawa niya, kaya naman hindi ko na napigilang maiyak. This is harassment. Napahikbi ako, hindi lang dahil sa ginawa niyang pananakit sa akin, kundi pati na rin sa halo-halong emosyong nararamdaman ko ngayon. Sumalubong sa akin ang galit na galit ni Dark na mga mata nang tuluyan niyang ilayo ang labi niya sa labi ko. Kung galit siya, ay mas lalo rin naman ako. Hinampas ko ang dibdib niya saka ko siya malakas na itinulak. Ano bang problema mo ha? Nang gagalaiti kong sigaw sa kanya, nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Umiwas siya ng tingin sa akin bago niya marahas sa suklayin ang buhok niya gamit ang mga daliri niya. Really? You asked me that question? Are you playing numb on me now? Iritableng tanong ni Dark. Natakot ako nang dumilim palalo ang mukha niya. Pagkatapos mong iwanan ng asawa mo at sumama sa ibang lalaki, ay yan ang tagang itatanong mo sa akin? Pagak siyang tumawa. Ako pa ngayon? Nanginginig ang labing sambit ko. Ang kapal na mukha niyang pagbintangan ako, samantalang siyang may ibang babaeng kinakalantari. Ang kapal talaga. Why? Why did you? Mas magaling ba siya sa kama ha? Tanong ni Dark na nagpakunot ng noo ko. Mabilis na magapak ang kamay ko sa pisngi niya. Hindi ako nagigilty dahil alam kong sa sarili kong wala akong naging ibang lalaki kahit pa na magkahiwalay kaming dalawa. Pero hindi ko mapigilang saktan dahil sa mga parata niya sa akin. Ako pa talaga? Ako pa talagang sasabihin niya ng ganun matapos ang ginawa niyang mga panloloko sa akin? Hindi lang patungkol sa totoo niyang pagkatao, kundi pati na rin ang pagkakaroon niya ng kabit kahit bagong kasal pa lang kami nun. Napakahayop niya. Huminga ako na malalim bago salubungin ang mga mata niya. Oo, mas magaling nga siya sa'yo. Hindi lang sa kama, kundi pati na rin sa maraming bagay. He's a good man. He's better than you. Sana'y siya na lang ang una kong nakilala at hindi ikaw. Madiing saad ko. Nakita ko ang gumuhit na sakit sa mga mata niya. Nasaktan ka ba? O baka guni-guni lang yun? Paano siya masasaktan kung hindi niya naman talaga ako totoong minahal noong kaming dalawa pa? No! You're mine, Ira? Asik niya. Dark! Nagulat ako nang bigla niya akong buhatin na parang sako. No one will have you except for me. Asik ni Dark, sa kanya ako marahas na ipinasok sa backseat ng sasakyan. Anong gagawin mo? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Umusog pa ako papalayo sa kanya hanggang sa tumama ang likuran ko sa pinto ng backseat. Nanlaki ang mga mata ko nang hilahin niya ang necktie niya at punitin ang pagkakabotones ng long sleeve shirt niya. Napatili ako nang hilahin niyang isa kong binti dahilan na para mapahiga ako sa backseat na kinalalagyan namin. Sinubukan kong sipain siya, pero inipit niya ang binti ko gamit ang mga hita niya. Mas lalo kong napasigaw nang punitin na niya ang dress na suot ko. Dark! Sigaw ko habang pilit na pinipigilan ang mga kamay niya na pumupunit palalo ng damit ko. You're mine! You're my wife! Dark! Nanghihina kong sambit sa pangalan niya.
Unti-unting nanlabo ang mga mata ko dahil sa mga luhang sunod-sunod na umagos sa pisngi ko. Tuluyan na akong nanghina dahil sa ginagawa niyang kawalang hiyaan sa katawan ko. Para siyang halimaw sa ibabaw ko na hayok sa laman. I feel so numb. His hands are all over my skin. Beautiful. Saad niya habang hinahalik-halikan ng leeg ko. Iyak lang ako ng iyak. Hindi na siya ang lalaking minahal ko noon. Ibang-iba na siya. Isa na siya ngayong halimaw na walang pakaalam sa nararamdaman ko. I hate him. Mas lalo lang tumindi ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Nanatiling walang emosyon ang mukha ko habang patuloy siyang gumagalaw sa ibabaw ko. Sinubukan niyang hulihin ang labi ko pero kaagad kong iniiwas sa kanya ang mukha ko. You're still my wife, Ira? Mariing saad ni Dark. Mahigpit niyang hinawakan ang baba ko at madiing hinalikan ang labi ko. Hindi ako sumagot. Umiyak lang ako ng tahimik sa harap niya. Nagngingit-ngit ang kalooban ko dahil sa ginawa niyang pambababoy sa katawan ko. Anong nangyari, Dark? Bakit kailangan nating humantong sa ganito? Galit na galit si Dark na sumigaw habang pinapaulanan ng suntok ang upuan ng gilid ng ulo ko. Umalis siya sa ibabaw ko, saka siya marahas na napahilamos ng mukha niya. Fix yourself and get out. Sisi! Masayang pagtawag sa akin ni Bella nang makita niya ako. Tumakbo siya papunta sa akin, saka siya yumakap sa binti ko. Hi, Dora kong bulol. I'm not Dora nga eh. Maktol niya na ikinatawa ko. So cute. Oops, sorry po. You're not Dora. You're Princess Bulol nga pala. I'm Princess Bulol. Segunda niya na mas lalo kong ikinatawa. Uto-uto ang baby ko. Iniangat niya sa ere ang dalawa niyang kamay, kaya naman kaagad siyang pinuhat at niyakap. Ibinaon ko ang mukha ko sa leeg niya. Hindi ko napigilang mapahikbi dahil sa mga nangyari sa pagitan ni Dark kanina. Hindi ko akalaing may isasama pang tarantadong yon. You crying, Sisi? No, baby. Sinisipon lang si Sisi. Pagdadahilan ko, bago pa simpleng pinunasan ng luha sa mga mata ko. Napagdesisyonan kong sa kwarto na lang ni Bella matulog ngayong gabi dahil kapag nagsolo ako sa kwarto, ay siguradong magdamag akong iiyak. Siguradong puputaktahin ako ng mga katanungan ni Sol bukas kapag nakita niyang namamaga ang mga mata ko. Sisi? Ikaw na lang mama ko? Ayaw na Bella, Mama Shelo? Bad siya. Did you hurt your baby while I'm gone? Tanong ko sa bata. Nang mapalitan ko ng pantulog ang damit niya, ay ikinalong ko siya sa hita ko. Did you hurt your baby? Nakanguso siyang umiling sa akin. Sumbong mo kay Sisi kapag inaway ka niya, okay? Sisi will teach her mama a lesson. Papunch mo siya ulit? Inosente niyang tanong sa akin. She had witnessed how I punched her mom last time. Wala sa plano kong ipakita kay Bella ang pagiging bayolente ko, pero nangyari na. No baby, bad yun. Eh di bad ka? Yeah, I been a bad girl that day kasi hurt ka niya. I don't want my baby bulol got hurt. Pahayag ko. Ikaw na lang mama ko? Pag-uulit niya, saka siya mahigpit na yumakap sa leeg ko. Parang may humaplos sa puso ko dahil sa sinabi niya. Pwede? Mahina kong napatawa na mag-beautiful eye siya sa akin. My baby bulol is my weakness. Okay, you can call me Mama Sisi. Yay! She cheered. Mama Sisi ko. You look tired. Komento ni Sol. Pinilit ko namang makatulog kagabi, pero dahil sa mga nangyari kahapon ay magdamag-dilat ang mga mata ko. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako dahil sa mga ginawang pambabastos sa akin ni Dark. Para bang isa lang akong babaeng mababa ang lipad na dinampot niya sa kalsada
dahil sa ginawa niyang pagtrato sa akin. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa dami ng lamok kagabi. Pagdadahilan ko na lang. May lamok sa mansyon niyo? Kunot noong tanong niya sa akin. Sa yaman niyo wala pa ba kayong pambiling katol? Hindi naman ako mayaman. Walang alam si Sol sa totoong relasyon ko sa Barton. Sa pagkakaalam niya, ay miyembro ako ng pamilyang iyon. Tumili si Sol, kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Ang bebe ko! He's here na! He's here! Sinundan ko ng tingin ang tinititigan ni Sol at doon ko nakita ang pagdating ni Dark at Marcelino. Napako ang tingin ko kay Dark pero mabilis din akong umiwas ang tingin sa kanya na magsalubong ang mga mata namin. Tara na! Hinila ko si Sol papasok sa elevator. Ano ba yan? Panira ka naman ng moment eh. Reklamo niya. Maghanap ka na lang ng ibang crush dahil hindi ka naman nun papatulan. Pahayag ko na kinasamangot niya. Che, wag mo akong isama sa kamisarablehan ng love life mo. Sisiguraduhin ko magiging akin siya at the end of our duty. Matapang na pahayag nito. Napairap ako sa hangin. Para bang nakikita ko sa kanyang marupok kong sarili noon. Well, sana lang hindi siya matulad sa akin. Pagdating ko sa purchasing department, ay tinambakan kaagad ako ng patong-patong na document si Ma'am Anya. As usual, kailangan ko yung i-xerox. Mahigit 1 linggo na ako rito sa kumpanya, pero pagsa-xerox lang ang natututunan kong gawin. Kahit ata pumikit ako'y alam na ng mga daliri ang kailangang pindutin. Miss Santiago, tawag sa akin ni Sir Rosal. Bring this file to the CEO's office. Po? Kulantang na tanong ko. Bakit ako? Hinihingi ni Mr. Oxford ang mga dokumentong to. Bakit? May problema ba? Tanong ni Mr. Rosal sa akin. Wala naman po, sir. Si Anya o si Hera dapat na magdadala niyan dahil kailangan pa niyang i-report sa kanya. Pero sabi niya ipahatid ko na lang daw sa'yo. Napukuyom ako ng kamao. Alam niyang ako ang intern dito sa department, kaya naman ako tong pinagtitripan niya. Masama ang loob ko habang papunta sa opisina niya. Ini-imagine ko kung paano kay abot tong mga folders sa kanya. Kung iahampas ko ba to sa mukha niya o isasaksak ko sa bunganga niya. Visit? Napapadyak ako sa inis. Narinig ko may tumikhim sa likuran ko, kaya naman napaayos ako ng tayo. Nakalimutan kong hindi pala ako mag-isa rito. Ayos ka lang ba, miss? Tanong ng lalaking kasama mo sa elevator. Opo, sorry po. Hiyang-hiyang sagot ko. Makita ko ang paglalim ng dimples niya nang umiti siya. I'm Frankie, and you are? Rose po. Nice to meet you, Rose. Ano nga, tumunog ang elevator, hudyat na nakarating na kami sa floor. Sa pagbukas ng pinto ay bumunga din sa harapan namin ang seryosong aura ni Dark. Dark, bro! Bati ng lalaki kay Dark. Nagpalipat-lipat ng tingin sa amin si Dark. Halata ang pagkairita sa mukha nito. Heto na po mga dokumentong kailangan nyo. Iiwan ko na lang po sa sekretarya. Come with me. Malamig ni Dark na utos sa akin. Bakit parang ngayon lang kita nakita dito, miss? Bago ka lang ba? Tanong sa akin ni Sir Frankie. Sasagot na sana ako nang biglang hilahin ni Dark ang braso ko. Sa lakas ng pagkakahila niya sa akin, ay tumama ang noo ko sa matigas niyang dibdib. What are you doing here, Frank? Wala lang. Nakikipagtsikahan lang ako sa'yo. Sagot nito. Lalayo na sana ako kay Dark nang pumaikot ang braso niya sa balikat ko, dahilan para mas lalo pa ako mapangudngod sa dibdib niya. Gagong to? Wrong timing bang dating ko? I'm busy. Get out of here. Busy? Sus! Lalandi ka lang eh. Pangaasar ni Frankie. Nice to meet you again, Miss Rose. Kita-kits next time? Pahabol nito.
Nang marinig kong muli ang pagtunog ng elevator, ay doon ko nang malakas na itinulak papalayo sa akin si Dark. Inihampas ko sa dibdib niya ang folder na hawak ko bago siya mabilis na tinalikuran. Pero sa pagtalikod ko sa kanya, ay siya ring pagharap ko kay Marcelino. Ira? Ira? Gulat na sambit ni Marcelino na makita niya ako. Gusto ko siyang ambahan ng yakap, pero ikinalma kong sarili ko. Wala kasi ako nakikitang excitement sa mukha niya, kaya nagdalawang isip ako. Hindi ba siya masayang makita ko? Ngumiti ako sa kanya, pero ako naman tong nagulat na magbagong ekspresyon niya. Sumeryoso siya, sa kanya ako inirapan. Sanay na ako sa mga pabiro niyang irap noon sa akin, pero ngayon imababa ka sa mga mata niya ang galit sa akin. Parang sumikip ang dibdib ko dahil sa naging reaksyon niya. Bossing, naghihintay na sa iyo mga kamiting mo. Gorables na at baka ako na naman ang pag-initan ng mga thunders na yon. Pahayag niya na para bang wala lang ako sa kanya. Tell them to wait. Matigas na pahayag ni Dark. Marcelino, hindi ko na naituloy ang sanang sasabihin ko nang mabilis niya akong talikuran. Akmang hahabulin ko na sana siya nang may kamay na pumigil sa akin, pero mabilis ko yung winakli at patakbong sinundan ng kaibigan ko. Marcelino, muling pagtawag ko sa kanya. Nagawa kong mahawakan ng braso niya, pero nasaktan ako nang tanggalin niya yon na para bang diring-diri siya sa akin. Ang kapal din talaga ng mukha mo magpakita pa kay Dark matapos ang ginawa mo. Napaatras ako nang itulak niyang balikat ko. Bakit? Iniwan ka na ba ng lalaki mo kaya naghahabol ka ngayon ha? Lumalim ang gitna sa noo ko dahil sa naging pahayag niya. Ano bang sinasabi niya? Hindi ko alam ang sinasabi. Ang kapal-kapal talaga. Kasal ka na pero nagawa mo pang pumatol sa iba? Ganyan ka ba katigang kaya pati asawa mo hindi pa naging sapat para sa'yo? Wala akong kaibigang bobo ka sa dalawang lalaki. Naramdaman ko ang pagbuhos ng luha ko dahil sa mga paratang niya. Naguguluhan ako. Saan niya naman nakuha ang balitang yan? Yan bang sinabi sa kanya ni Dark para kamuhian ako ng mga kaibigan ko? Napakasama niya talaga. Nagbo-move on na siya sa'yo, Ira. Pero ngayon mo pa talaga naisipang magpakita sa kanya. Ipokrita. Alam mo bang ginawa mo rin sa tao? Ha? Please lang. Huwag ka muna magpapakita sa akin at baka masaktan kita. Visit? Napako ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Nanginginig ang mga kamao ko dahil sa mahigpit na pagkakakuyom nito. Sari-saring emosyon ang bumabalot ngayon sa sistema ko. Hindi lang itong unang beses na narinig kong paratang na yun sa akin. Anong mga kasinungalingan na pinagsasabi mo sa kanila? Tanong ko kay Dark na alam kong nakatayo sa likuran ko. Now you're blaming it all to me? Humarap ako sa kanya habang nagpupuyo sa galit. Sa kabila ng matapang kong ekspresyon ay ang mga luhang sunod-sunod na dumadaloy sa pisngi ko. Hindi ko matanggap na ako patong masama sa aming dalawa. Matapos ang mga ginawa niyang panloloko sa akin. Huwag ka magmalinis, Ira. You left me with your guy. Asik ni Dark. Mas lalo akong nanginig sa galit. Gusto kong lisanin ang pangalan ko at ipagtanggol ang sarili ko. Pero mas pinilit kong talikuran na lang siya. Pagpasok ko sa elevator, ay doon na mas lalong bumuhos ang luha ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.